Konse, kamusta naman ang buhay? Uy, ay, Oh, Konse nun pala. Uy, channel rin. nandito wala kayo. Ito ang Konse ko. Bata-bata pa. Bata ba yan? Kailangan, ito umupo. Ubo muna, ubo. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. This is Channel Reds at nandito po tayo ngayon sa Bayleaf. Ayan, so, hindi ko sabihin kung saan sa Bayleaf. Sa Bayleaf lang. Hindi to kwarto ni Seb, ha? Anyway, mga kaibigan, nandito po natin Jormis Choice, Seb Laureano, ayan, ng Distrito 5. Isa sa mga pinakamalaking nasasakupan sa lungsod ng Maynila. So, mga kaibigan, ang ganda ng view natin sa likod City Hall, oh. Parang bagay na bagay sa iyo para yung sa likod City Hall, oh. Ayan. So, anyway, magandang tanghali na. Tanghali. It's been a while. Ang dami mong schedule. Oo nga eh, medyo hectic ano. Ang hirap mong habulin pero nahuli ko rin siya. So, Konse Seb, this is the first time, di ba? Fresh. Yes. Fresh public service. Actually, I serve as kagawad sa aming barangay. Okay. Sa barangay 759. Pero with regards to the councilor thing, first time. Higher kasi position. Mas malawak itong sakop mo eh. Hindi na siya secluded sa isang barangay lang. Kundi the whole 184 barangay of district. So, ilang term mo sa barangay? Actually, it's my first term. First term. Then, you jumped into councilor thing. Yes. Kasi naisip ko nun, bakit hindi ko pagsilbihan din ang buong 5 distrito kung kaya ko pagsilbihan ng aking barangay. Para kung sa ganun, mas marami pa akong Matutulungan. Gusto ko yan. Sana all taga 5. So anyway, ito yung ating tanong. Ito na Your Miss Choice. Ito yung ating programa natin na Your Miss Choice Profile. This is a vlog. Chill lang dito. At wala tong pressure. Hindi ka to sa ibang pressure dyan. Maraming pressure dyan eh. Kasi chill, tapos may magandang view. So chill mga tao dyan. So, Konse Seb. Yes. Sino nga ba talaga si Konse Seb? Si Konse Seb kasi ay tubong Maynila talaga. At syempre, dito rin ako lumaki, dito rin ako nag-aral. My whole life is in Manila. So sa akin, nung kabataan ko, hindi rin naman ako well off. Kami po'y ordinaryong tao lamang. Lalong-lalo na nung bata ako. Napakasimple ng buhay. Tapos, wala kaming sasakyan, wala kaming mag-arang bahay. Tricycle lang, jeep, yan ang aking nakasanayan talaga. Pero syempre, as time goes by, kahit papano, pinagpala ng Diyos. Siyempre, naisip ko rin na ipamahagi yung aking mga nakuwang blessing, hindi lang sa aking barangay, hindi lang sa aking pamilya. Siyempre, yung mga buong kung kaya mo, yung buong nasasakupan mo. Kaya naisipan ko rin na tumakbo bilang isang konsihal. Si Seb kasi nakapag-aral din ng Bugasya. Kaya gusto ko rin na mahasa. Kumbaga, magkakaroon ka ng training grounds mo with regards to different kinds of law, ordinances. Ma-apply mo rin kasi ito. Lalo-lalo na yung mga kailangan mong tignan pa at silipin na bigyan ng pansin pa dito sa 5 distrito. Siyempre, yung background mo, magagamit mo rin naman yun eh. As long as puro, tsaka maayos ang iyong intention. Pati yung pagtulong sa tao. Gusto ko kasi yung diretso sa tao. Yung gusto ko para wala nang keme-keme. Yes. Gusto ko makukuha nila yung hindi lang basta sapat. Kumbaga yung more than they're expecting. Hindi naman natin kaya lahat saluhin. Pero kahit papaano maibsan natin yung pangangailangan nila. Matulungan natin sila. Tsaka pinakamaganda dito yung maaalagaan. Kasi ako, ang baon ko dito, hindi naman pera, hindi ari-arian. Ang pinakabaon ko dito, malasakit lang din talaga. Malasakit sa kapwa. Yes, yun. So, saan ka nag-aral ng elementary? Elementary school, nag-aral po ako sa Quezon City. Doon po sa Maytalayan Village. Yung malapit sa Siena. Doon po ako nag-aral. Pero wala ka laking Koreano, no? Ay, wala. Pilipino po. Wala sa farm. Hindi lumaki sa farm. Makaisipin na. Huwag po kayo malilin lang sa anyo. Pilipino po si Seb. Buong buo. Yes. Buong buo. Pero, syempre, baka nakakuha lang ng konting dugo, no? Oo, kahit pa paano. Natalsika ng konti. Yes. So, nag-high school ka saan?
Sa may Philadelphia High School po. Sa Talayan. And then, College, De La Salle College of St. Benil. Dito? Sa may sa Taft Avenue. And then, law school po ako sa UE College of sa UE? may Moraita. Moraita, okay. Oh, that's good. So, what is the goal of Conce Seb Laurean? Yung goal kasi ni Seb Laurean, ultimately, ang pinakagusto ko targetin dito, yung mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa 5 distrito. So kung makikita nyo po, meron po tayong mga inilunsad na iba't ibang programa. Yung iba po hindi ko na rin po binabanggit dahil hinayaan ko na lang po yung tao na sila mismo maka-witness nun kahit hindi ko na siya i-broadcast sa buong So anong programa ito? If you mamarapatin mo? Oplan Kalusugan, kasama po dito yung libreng blood chemistry natin, libreng x-ray natin, libreng consultation, yung mga gamot natin, nilaunch natin to since April pa. Yung mga gamot natin sa mga lolo't lola natin, mga maintenance niyan, hanggang sa mga apo nila meron din po tayo. From vitamins, from cetirizine, from anti-cough, syrup, mga iba't ibang klase ng gamot din. At syempre minsan kung suswertehin, may magbibigay sa akin ng specialized na gamot yung mga targeted, no? Minsan kasi hindi naman limitado ang gamot lang sa mga nakasanayan. Minsan may special formula pa yan, kagaya ng yung pinaghalong yung losartan na may mixture siya yung isang gamot na yes, yung isang klase ng gamot minsan may magbibigay pamahagi din natin. So this is the part for health. Yes, the part for health. Kasi naisip ko isa ito sa isang konkretong programa din talagang kailangan din ng tao. Isipin nyo yung matanda ugod-ugod na nahihirapan na maglakad, babiyahe pa, sasakay pa ng jeep, may initan pa, arawan pa. Ang ginagawa ni Seb, dinadala lang niya sa mga barangay. Or yung mismong zona nila, doon ko nilalagay, lalo na kung magkakatabi lang ang barangay. Sa ganun, di mo lang sila nabigyan ng tulong pa, yung comfort nila, nandun na rin. Komportable lang din sila. Hindi na sila lalayo. Kasi mahirap lalo ngayon ang ating panahon. Ulan at araw. Yes, pabago-bago. Kawawa naman din. So, malaking tulong din sa mga seniors natin, ano? Yes. So, Conce, paano ka nga ba napunta sa Your Miss Choice? Actually, isang karangalan talaga na mapunta sa Your Miss Choice. Pero nagsimula ho ito nung ako'y before independent ho ako. Okay. Yes. Okay. I was running independent. So, you were planning earlier? I started going to run for consular? Yes, I started noong January. Actually, December pa yun. Pero, yung pinaka-start talaga is January. So, ako, nung natawagan ako na mapabilang sa Your Miss Choice. So, sino itong tumawag sa'yo? Naimbitahan ako. Well, actually, si Sir Felix Espiritu. Okay. One of our friends. Yes, former city admin. Yes. So, during that time kasi, I was... wala kang idea no na si Yorme tatakbo? Before, wala akong idea before. Kasi nung time na yun, si Yorme kasi, talagang iniisip ko na tatakbo kaya si Yorme. Pero, wala pa siya sa... alam mo yung timeline. Yes, yung timeline na sana tumakbo si Yorme. Pero, siyempre sa nakikita natin parang nag-chill-chill na sa Gedli. Hindi ko pa alam ganon. Pero nung tumakbo siya, nag-decision si Yorme na tumakbo. Sobrang masaya ako. Kahit independent ako nung time na yun. Masayang-masaya ako. Kasi alam ko yung magagawa niya sa Maynila. Alam ko yung kapasidad niya. At nakita mo na rin. At na-experience mo talaga. Yes. Kasi imagine pandemic. Nakatira ka sa building. Ang taas ng condo mo. That time, makagawad ka pa na? Nung time na yun, I'm not yet kagawad sa amin. Okay. Pero tumutulong na rin po. So, prior nun, nung pandemic, imaginein mo, may kakatok sa'yo. Galing sa barangay. Bibigyan ka ng food box. Galing kay Yorme. Na kahit nasa building ka. So naramdaman mo? Yes. Na may pagmamahal at kalinga sa iyo? Yung pagmamahal ni Yorme sa Maynila, parang yan
para kang may tatay na laging nakasubaybay para sa iyo. Kahit saan ka magpunta, May nakaalalay. ay nakaalalay. Yung pagkaalalay niya, punong-puno pa ng pagmamahal. Kaya nung... So, nung pandemya, naisip kayo, paano kayo makakasurvive? Siyempre, gano'n. yes. Oh, pero nung time na ginagawa ni Yorme na may food boxes, nadagdagan ba ang... o nabawasan ba ang problema? Actually, malaking tulong siya sa akin, yung food box. It may appear as simple as a simple food box. Pero para sa amin, yung mga nahihirapan nung time na yun, napakalaking halaga nun. Kasi lalo ako, nung time na yun, nagsarado negosyo ko. So yung car parts na business ko, Shutdown. wash out. Oh, yeah, shutdown talaga. Dahil walang bumabiyaheng sasakyan, wala rin gustong umalis, wala rin gustong bumiyahe. Nung time na yun, syempre, bukod sa natatakot kang lumayo, natatakot kang mahawahan dahil ma-expose ka sa tao sa groceries, magastos. Yung time na yun, parang hulog din siya na langit. Kasi, stress ka na eh. Pero, suddenly, biglang may magbibigay sa'yo ng, diba? Who does that? Siya lang nakakaalam. Tsaka, alam mo yun, kahit pa nung before, kung vice mayor siya, mararamdaman mo na pagmamahal. Talaga ang puso. So, bata mo pa nun, pare. Yes. College pa ako nung vice mayor si Yorme. Imaginein mo, as early as those years, hanggang ngayon, actually nagbago nga si Yorme. Mas gumrabe pa ang performance, tsaka mas gumanda pa lalo yung mga ginagawa niya. Tsaka, imaginein mo, para kang special na tao lagi pag si Yorme ang nag-alaga. Iba mag-alaga. Iba talaga. Premium. Baga sa karne, may sakto lang. Ito may higher class. Kumbaga A5 Wagyu ka. Ganun ang... Pero yung rate mo, grabe, karne yes, talaga. Special. Oo, special. So, nung mga nakikita mo mga ginagawa niyo, na-inspire ka, di ba? Actually, that is one of my inspiration, yung ginagawa. Kasi, nung time na yun yung mga tumatakbo nun is yung mga previous days, mga wise na talagang may edad na, baga, dala na ng experience nila. Ngayon, may isang mayor na tumakbo na bata. Pero, dun mo nakuha yung mga iba't ibang bagay na mas iisipin mo pa lang, ginawa na. Parang ganun. So, nung time ni Yorme, nung hindi pa siya nakaupo, yung running for mayor, nagkakaroon ba ng doubt sa mga tao, especially sa'yo? It's in your opinion, nagkaroon ba kayo ng doubt na, bago to, kaya niya ba to? Although may idea ka na about sa ginagawa niya nung vice mayor pa siya, but this thing is, nag-isip ba kayo na, kaya ba mag-mayor? Nag-doubt ba kayo? Actually, hindi. Yung buong pamilya ko hindi. Kasi nung time na yun, nakita naman namin kung gaano ka-sincere. Imagine mo, wala pa siya sa pagka-mayor, pero yung ginagawa niya, talagang ramdam. Actually, yung mga konsihal pa lang siya. Yes. May mga kamag-anak kami sa Tondo. Kasi ako, sa Sampaloc ko ako nakatira since before. So, yun ang talagang birthplace ko, ang Sampaloc, Manila. So, magkakalapit lang kami from District 4 hanggang 1. So, yung doon, sa mga kamag-anak namin sa Tondo, talagang ang sigaw nila dati, Isko. Kasi sila mismo ang nakaramdam nito. Hanggang sa nag-mayor si Yorme, lahat na kami. Parang talagang tumatak na pala sa isip mo. Tumatatak yan. That's good. That's a good news yan. Good to hear. Pero, Conce, nung time na nasa loob ka na ng inner circle na Yorme's Choice, anong mga bagay na natutunan mo na wala noon sa'yo? Marami ako natutunan actually. Kasi nung tumatakbo ako bilang independent, ang hirap. Kasi lahat... Ganun pa talaga hirap pag independent ka? Yes, sobrang hirap. Kasi that time mag-isa ka lang. So you have no choice pag independent ka talaga? Yes. Lahat yan sa lumo. Lahat yan dadamahin mo. Lahat yan manunood sa'yo. Pero you learn. Yes, you learn a lot of things.
And then by that experience, tapos napabilang ka sa Your Best Choice. Parang alaga, sobrang alaga. Wala ka nang hahanapin pang iba. Hindi lang ako masaya. Tsaka, ang ganda kasi ng namin ng sama-sama na. Yung, kumbaga yung chemistry. Pagsama-sama nyo, yung samahan namin. Maganda. So dito sa 5, malaking community to ng mga nasasakupan. Nandito yung part na pinaka mahirap. May mga higher class na people. So, paano mo i-adjust to? Well, actually, dito kasi yan yung poverty, it's the most well-sought problem ng government. And then, here comes the higher class ng tao, yung mga sa upper class, ng tao. Nandiyan yung middle, nandiyan yung ito yung mga mayaman, middle class, mahirap. So, kung babalansihin, ganito. Kasi yung pagseservisyo mo sa tao, dapat wala kang pipiliin. Mayaman, middle class, mahirap, bigay mo yung gusto mo. Excuse me. Sa mahirap, iparanas mo kahit papano yung mga dapat nilang maranasan bilang isang tao. Dahil lahat yan pantay-pantay lang. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng hindi. Okay na yan sa kanila. Dapat so kaya kung ano yung kayang ibigay sa mga higher people, higher class, premium lang natin. Pagdating sa mahirap, premium lahat. Yes. They deserve it. Tama. They deserve it. Kasi imagine nag-struggle na sila sa buhay nila. Araw-araw, isipin nila. Yes, totoo yun. Sa sila kukuha ng pagkain. Anong mangyayari? Napakahirap nun. Napakalaking bangutulong sa buhay ng tao. Kaya pagka dumating ang araw na may kakayahan ka na ibigay sa kanila, yun para sa kanila. At maparanas mo sa kanila yun, napakalaking bagay. Kumbaga, mas maganda yung maaalagaan mo sila. By that, naparamdam mo din sa kanila kung gaano sila ka-importante. So, any message mo for the people of a message for the people of District 6? District 5. Sorry. Sa mga minamahal kong taga 5 distrito, asahan nyo po na si Seb Laureano ay palaging narito. Mahal na mahal ko kayo. Kaya po ang laban ko, hindi lang po para sa akin, kundi para sa inyong lahat. Kaya po asahan nyo po na hanggang sa konseho, maaasahan nyo ang isang Seb Laureano na laging narito para sa inyo. Lagi kayong priority, lagi kayong mahal, at syempre, hindi po kayo iiwan at pababayaan po. Yun lamang po, sana hanggang dulo, makapagsama-sama tayo. Masubukan nyo naman po ang pagmamahal at alaga ni Seb Laureano po. Yun. Pero may isang tanong kayo na, di ko pala talaga tanong to eh. Yes. Single ba si Seb? Wala akong asawa, wala akong anak. Pero may alam nyo kung sino true love ko? Alam na. Patik na. Ang true love ko, ang mga taga 5 district. Ang dami mong true love, pare. Yeah. Parang ang hirap na, ang dami true love. Isipin mo, magsiselos lahat sila sa'yo, sabay-sabay. Diyan ko ilalaan lahat ng oras ko. Bubuhos ko sa kanila yan. Kasi itong kabataan ko, gusto ko i-dedicate yan para makapag-servisyo sa kanila. So how about pala sa mga younger people, teenagers, anong pwedeng gawin nila? Of course, sa ating mga kabataan, magiging boses din nila ako hanggang sa konseho. Dahil isa rin ito yung mga bagay na kailangan din natin tuunan ng pansin. Gusto ko magkaroon ng programa na pwede silang ma-mold into a better leader, into a better future. Para kung sa ganun, habang bata pa sila, yung mga programang ito na gagawin natin in the future, sakaling papalarin tayo, para sa susunod na henerasyon, na hindi tayo magkakaroon ng gap. Kumbaga sa dapat natin na ma-attain dito,
tutulungan natin sila para ma-reach din nila yung goal nila at syempre yung magiging contribution nila sa society. Kasi yung kabataan ngayon, matatalino yan. Imagine mo, at their young age, ang dami na nilang nagagawang trend tsaka mga iba't ibang invention, ganun. Mas kumbaga advance ang technology ngayon. Kaya ang tao mas advanced din ngayon. Pero by that, at least, yung mga bagay na mas maganda pang ipasok sa ano nila, sa gusto nilang ma-consider, at least by that, hindi lang sila naging successful sa kanilang goal, kundi yung mga bagay na maiko-consider pa nila, naging successful din tayo sa pagbigay ng kumbaga yung ano yun yung kumbaga ito yung bagay na pwede natin ipamahagi sa kanila na babaunin nila hanggang sa kinabukasan. Oh, so this is the future thing na. Yes. Present and future. So nire-ready mo na sila. Yes. Parang gusto ko maging tatay. Kasi you should mold them. Hindi pa kaswerte pala magiging ano mo, special love of your life. Kasi love mo na yung mga taga-5, pero mas swerte yung maging special part of your life. Kung sino man yan, sana all talaga. So, Seb, thank you. Kung si Seb Laureano po, mga kaibigan. Hindi Koreano, hindi Amerikano, kundi totoong Pilipino. Taga-5, kung si Seb Laureano. Maraming salamat sa time mo. Thank you. At lalamo na kami. Yes. Alright. Kain na. Yo, God first. Manila, God first. Yo, thank you.